Samantala, tuloy na po ang pagtataas ng matrikula ngayong pasukan ng mahigit 300 kolehiyo at universidad sa bansa matapos itong aprubahan ng Commission on Higher Education o CHED. At kaugnay po niyan, makakausap natin si CHED Executive Director Julito Vitriolo. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Vitriolo. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong nanonood sa inyong program. Again, gusto ko namin syempre malaman, sir, kung ano ba yung mga naging basihan ng pagpapataas at pagpayag niyo po sa pagtataas ng tuition ng ilang mga colleges po natin. Okay. Well, unang-una, compared sa last year, medyo mababa ngayon yung average increase na sa tuition fee and other school fees na naitala. Although hindi naman lahat ng mga paaralan ay nag-increase, siguro mga 20-22% lang ng kabuuan, kasi meron tayong almost 1,700 na mga colleges and universities, 303 lang dito ang napagbigyan, no? Unang-una, na-comply nila yung mga requirements natin at specifically yung sa tinatawag na education deflator. Ito kasi yung adjustment sa cost of education services per region. So, kaya isang malaking factor yun. Ang kadahilanan naman kung bakit sila humihingi ng increase, yung usual na pagbibigay ng salary increases, yung pagbibigay ng ibang mga benefits sa kanilang mga guro at iba pang kawani, Kasi sa batas, kailangan in any tuition fee increase, 70% dyan ang ibibigay mo sa mga guro at iba pang kawani ng paaralan. 20% sa improvement ng facilities, acquisition of new equipment, gano'n, and other mga gamit sa paaralan. Opo, so, yan kadalasan ng reason. Okay. Yung sa huli ho natin na pag-uusap, sir, nabanggit nyo kasi na yung tuition hike will depend kung gaano kalaki po yung dati ng tuition na pinapatupad doon sa kolehiyo o universidad. Ano ho ang naging natin ngayon, pinakamataas na percentage of increase in tuition hike? Well, merong nag-range sa 8%, ganyan, 9%. Pero maliliit kasi ang tuition fee base niya, Ibig sabihin nito, sa per unit, baka translated lang ito sa 5 pesos, 10 pesos, gano'n ang increase, ang dagdag, But on the average, yung 6.48 increase, percent increase, bale sa peso, pumapatak na ito, yung magtawag dito, around 30 units, in terms of doon sa tuition fee, 30 pesos, per unit ang increase, So, depende yan doon sa base. Yung iba na maliit lang din ang hiningi at dati nang mataas ang kanilang per unit, konti na lang din ang nadagdag dyan. At kasama so, depende nga yan. Yes, attorney. Sorry po. At syempre, gusto lang ho namin malaman din kung kasama ho sa tuition hike yung mga state colleges and universities? Hindi, kasi meron tayong continuing appeal sa kanila dahil meron naman silang subsidy. The national government, meron silang income na nakukuha, nare-retain. Wag na silang magtaas. At yun na, since kami naman yung nakaupo sa mga boards nila, hindi na natin tinayagan ng mga ito. So, sa private schools na lang, kasi wala namang subsidy ang government yan, wala silang ibang sources of income. At kung sakasakaling meron man, dinidiscourage din namin sila mag-increase. Sinasabi namin, gamitin nyo yung other incomes nyo or other funds rather than yung kinokolekta sa estudyante. Sir, meron naman tayong enough na tauhan kasi alam naman natin na importante hong mamonitor na yung sinasabi ho nilang mga dahilan ng pag-i-increase ay talagang mapunta doon sa mga dapat. Halimbawa, yung pagtataas po ng sweldo sa mga guro, di ba, yung mga professor. So, meron ho tayong enough na mga tauhan para talagang hong masabi ho natin na ito ay talagang mapupunta doon sa mga dapat. Meron naman kasi sa 16 regions yan distributed. At meron tayong on the average mga 25 to almost 30 personnel dyan. Considering na
out of the 1,700, 303 lang ang nag-increase. So kayang-kaya namang i-monitor yan, ano? At unang-una, yan ang tinitignan kasi kung merong violation, hindi na kagad, madi-disapprove na kagad yung mga application ng mga paralan. Sa Region 8 ho, wala ho tayong Wala, pagtataas, no? Tama? Wala doon kasi unang-una, naapektuhan ng calamities ito. So tama lamang na siguro ipagpaliban muna yung mga increases. At dito din natin binuhos yung ating mga scholarship at student financial assistance programs dito sa naapektuhan ng bagyo, lalo na yung Yolanda. Reaction lang ho, sir, panghuling katanungan na dahil may mga nakikita ho tayo sa social media na mga nagsasabing mga magulang, yung sinasabi daw consultation ng mga universidad na dapat ay meron o kaya mga colleges sa mga magulang, minsan pasabi na lang daw, magtataas kami pero actually there's really no formal consultation. Nabibigla daw ang marami pag ganitong may mga may mga ganitong pagtataas ng tuition. Well, yan yung dapat i-report sa amin para ma-imbestigahan namin kasi ayon naman sa ating regulasyon, yung consultation, talagang dapat pagpupulong yan. Kasama dyan yung faculty, kasama yung non-academic personnel, ang alumni involved dyan. Of course, yung paralan yun. Ayan yung mga estudyante, yung representatibo ng mga estudyante. So talagang kung walang consultation, malaking bagay yan dahil irereklamo talaga ng mga estudyante. Yan, ano? At yan ang unang dahilanan para ma-disapprove ang application kung walang consultation. Alright, maraming salamat po sa inyo pong update na yan sa amin. Yan naman po ay si CHED Executive Director Julito Vitriolo. Thank you.